Thinking Pinoy ay isang kilalang social media personality at political commentator sa Pilipinas. Ang totoong pangalan niya ay RJ Nieto, isang nagtapos ng kurso sa Industrial Engineering sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Si Thinking Pinoy ay kilala sa kanyang aktibong pakikilahok sa online na talakayan ukol sa politika at iba't ibang issue sa bansa. Ang kanyang online platform, na unang lumitaw noong 2015, ay nagsilbing kanal para sa kanyang mga opinyon at analisis sa mga kaganapan sa lipunan. Isa siyang tagapagtanggol ng ilang pulisya at programa ng kasalukuyang administrasyon, at madalas niyang iniuugma ang kanyang pagsusuri sa mga patakaran ng gobyerno. Ngunit, kasabay ng kanyang popularidad ay dumami rin ang mga kritiko na nagtatanong sa kanyang objetibidad at impluwensya. Ang mga di pagkakasundo at ang mga online na away ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na eksistensya. May mga nag-aakalang si Thinking Pinoy ay isang mabagsik na kritiko ng administrasyon, samantalang ang iba na may tumututol sa kanyang mga pahayag at pamamahayag. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa opinyon, mahalaga pa rin ang papel ni Thinking Pinoy sa pagbuo ng masiglang diskurso sa bansa. Ang kanyang pagsusuri sa mga issue ay nagbibigay daan para sa masusing pag-uusap at pag-unawa ng mga Pilipino sa mga hamon ng panahon. Si Thinking Pinoy o RJ Nieto ay madalas na nakakaranas ng kontrobersya dahil sa kanyang mga pahayag at opinyon sa social media. Narito ang ilang mga issue na madalas na nakaugat sa kanyang personalidad at mga pahayag. 1. Political bias. Ang malakas na suporta ni Thinking Pinoy sa ilang pulisya at programa ng kasalukuyang administrasyon ang nagdudulot ng mga paratang ng political bias. May mga kritiko na nagtatanong sa kanyang objetibidad at kung gaano katuwiran ang kanyang mga opinyon. 2. Fake news allegations. Si Thinking Pinoy ay nasasangkot din sa ilang kontrobersyang may kinalaman sa pagpapakalat ng peking balita o fake news. Maraming beses na siyang nirereklamo dahil sa kanyang mga pahayag na maaaring mapagkamalan na mali o hindi balance. 3. Online feuds. Ang aktibong pakikilahok ni Thinking Pinoy sa mga online na diskusyon at away ay nagdudulot ng tensyon sa social media. Madalas siyang nakikipag-argumento sa ibang personalidad at netizens na nagdadagdag sa negatibong imahe sa kanya. 4. Pagiging anonymous. Una siyang lumitaw online bilang isang anonymous blogger bago niya ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay nagdudulot ng agam-agam hinggil sa kanyang layunin at motibasyon sa pagpapahayag ng kanyang opinyon. 5. Selective reporting. Ang ilang kritiko ay nagtutok sa pagiging mapanirang pahayag at pagsusuri ni Thinking Pinoy na nagiging sanhi ng agam-agam sa integridad ng kanyang mga impormasyon at pagsusuri. Ang mga nabanggit na issue ay nagbibigay daang tungo sa masusing pagsusuri at pag-aanalisa ng kanyang mga taga-suporta, taga-kontra. Sa huli, ang mga kontrobersyal na pahayag ni Thinking Pinoy ay nagbubukas ng masusing talakayan ukol sa kalagayan ng politika at lipunan sa Pilipinas.